Sabihin siya tungkol sa media security. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Presidential Task Force on Media Security ay on alert these weeks, especially ahead of the midterm elections dahil alam niyo naman po, itong mga nakalipas na linggo lamang, meron tayong mga kasamahan sa media, isa sa Northern Luzon na nakatanggap ng threat mula sa isang kandidato dahil sa kanyang reporting. We are looking into that. We are investigating closely the reported incident dahil in coordination with the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. Tinitingnan natin kung ano yung dahilan kung bakit nangyari yung insidente. Nabalitaan nyo naman na siguro yung threat against doon sa reporter ng DCRH. So ito ngayon ay ating tinitingnan, iniimbestigahan kung anong punot dulo doon sa pangyayaring yon. Kung nabalitaan nyo na rin po siguro yung strafing incident sa Talisay, Negros Occidental, that was also last week. Isang dating pangulo ng kanilang press club doon ay binaril ang kanyang pamamahay. Sa awa ng Diyos, ligtas naman po ang buong pamilya at ngayon po ay tinutugis na ng mga pulis at inimbestigahan at we are on top of the situation naman po. Hinahanap po natin yung mga salarin at patuloy na inimbestigahan. Meron din po tayong natanggap mula sa Cagayan de Oro na threat against doon sa isang reporter ng RMN yata dahil po sa coverage doon sa isang problema, isang dispute doon sa isang water district office sa kanilang lugar. Meron din po sa Davao. Kaya panawagan po natin sa media, patuloy po tayong maging maingat sa ating coverage, lalong-lalo na itong paparating na eleksyon. Let us practice fair and ethical journalism. At huwag po tayong magpapadala ng mga fake news na sinasabi. Huwag po tayong maging partisan. Trabaho lang po ang gagawin natin. At patuloy po tayong maging mata ng taong bayan doon sa darating na halalan. Yan po. Thank you. Yusek, relative dun sa report ninyo, in 2024, merong pag-aaral na lumabas. The Philippines landed parang 9th place dun sa Journalist Killings Impunity Index. Ngayong taon na ito, Yusek, mananatili ba tayo sa listahan na yun o meron tayong mga ginawang hakbang para kahit pa paano ma-address natin yung problema ito? Sa mga nakalipas na taon po, mataas talaga yung number of threats and attacks sa media sa Pilipinas. Subalit napakaganda pong balita yung 2024, wala pong napaslang na media sa Pilipinas noong 2024. For the first time in 20 years po. Naintindihan naman po natin kung bakit mataas yung ranking natin doon. Meron kasing tayong one-time, big-time noong 2009, yung 32 journalists killed. So napakataas po talaga sa figures na yon. At nung mga nakaraang dekada, meron po talaga mga napaslang na mga kasamahan natin sa media. Hindi na po usapin kung ito ay work-related or not work-related. Basta kasama natin sa media, nakalista po iyan. Kaya medyo mataas nung mga nakaraan na panahon. Subalit ngayong nakaraang taon nga, maganda yung ating performance, wala pong napaslang, at sana po ay pagpapatuloy po natin, patuloy ang pag-iingat natin, at tayo po sa PT Forms ay magiging proactive po. Sa totoo lang, ngayong darating na linggo, ay iikutin natin yung mga areas na supposedly red areas or hotspots sa eleksyon para i-meet po natin ating kausapin ang mga lokal na media at ang mga opisyal or yung mga tumatakbo sa darating na halalan at pag-uusapan at kung pwede ay mag-pledge yung mga politiko na huwag pabayaan at kilalanin ang role ng media sa ating eleksyon. So sana po wala pong mangyaring masama or kung para sa ating mga kasamahan sa media. Yusek, when you say security, yung S dun sa PT Forms, di ba physical security lamang? Kasi kung makakilala kong media, sabi nila, kaya kami hindi napapatay ngayon. Kasi mabait na kami. Mas takot kami sa bashing. Kesa yung physical na ano.
kasama po doon sa security na sinasabi natin at in-encourage po natin lahat na kasamahan natin sa media na kung meron kayong threat, meron kayong mga bashing, may mga online mga threats sa inyo, or yung mga matindi ngayon, yung sa kababaihan, yung harassment, mga kasamahan natin sa media, online harassment, threats sa mga kasamahan natin sa media. Kasama po yon sa ating iniimbestigahan, kasama po yon sa mandato ng PT Forms. Lumapit lang po kayo sa amin, meron tayong IRF, yung QR code na nandun sa ating Facebook page na pwede nyong i-fill up para malaman namin. Or pwede kayong dumiretso, tumawag sa amin sa aming opisina, bumisita. At imbestigahan natin dito yung seguridad po, iba't ibang iba't ibang antas, iba't ibang klase yung seguridad. Kung kailangan nyo ng physical na security, yung pwede nating i-facilitate with the Philippine National Police, yung investigation and all other. Meron tayong cybercrime division naman sa NBI and the other agencies that will investigate yung mga kaso ng online bashing, harassment, etc. Naiintindihan ba o alam ng mga media in general yung ginagawa ng ahensya, the mere concept of security para sa media? Ito ba naiintindihan nila? Kasi kung ating titingnan, ang number one na kalaban ngayon ng mga media talaga ay yung fake news. It is unfortunate na marami pa rin sa kasama natin sa media. Minsan hindi pa nga nila alam na mayroong Presidential Task Force on Media Security na itinatag noong 2016 pa po. Kami po yung nag-imbestiga ng mga atake, yung mga pananakot, pagpaslang ng mga kasama natin sa media. Regarding naman doon po sa fake news, isang matindi po talaga ng kalaban natin ngayon at nabanggit na nga ito related doon sa West Philippine Sea at sa iba pang mga usapin, lalo-lalo na sa politika. Noong pag-upo pa ng Pangulong Marcos, isa sa mga unang pinanawagan niya yung media and information literacy po talaga. Kailangan nating ipaliwanag sa taong bayan kung paano to detect yung fake news, yung misinformation, malinformation, etc. Subalit napakasaklap minsan na kahit yung media po ay nabibiktima nito mga disinformation, malinformation. Mula sa iba't ibang sektor, mula sa even nabanggit kanina sa mga foreign entities. Yung pong may threat physically, isa-dalawang bodyguard lang, may feeling mo, ligtas ka na. Pero pag binash, pinraje ka ng troll, ultimo yung mga anak mo, mga pamangkin mo, mga klase mo nung high school at elementary, takot ka na ngayon kasi na-apektuhan sila ng bashing na ginagawa ng mga troll. Ano po ang pwede nyong magawa dyan? Tulong doon sa mga media na subjected sa ganitong uri ng mga online harassment. Pag kayo'y nag-report po, pag kasama natin sa media, nag-report sa atin, una po talaga iniimbestigahan natin kung sino ang nasa likod ng mga troll na ito. Minsan po kasi, hindi naman talaga tao yung nandoon, kundi mga robot or mga AI. Pero iniimbestigahan po talaga at sinasampahan po talaga ng kaso. Ito yung pangako ng Department of Justice kung na siyang chair ng Presidential Task Force. So siniseryoso po natin to go after yung mga trolls, especially those or yung mga behind this information, lalong-lalo na yung nagta-target ng mga kasama natin sa media. So, paano ilan na nag-report? Meron naman po mga nag-report na media sa iba't ibang klaseng attacks. Nitong taon, meron na tayong more or less mga 10 siguro. Aside, kasama na yung natin doon, yung mga we initiated yung sarili nating investigasyon. Kasi minsan may mga atake sa media or pagbabanta na yung media mismo hindi nagre-report sa amin. So kami na rin yung proactive na pumupunta sa kanila at ini-encourage yung kanilang pag-file ng case at ano pa man. Isa pa lang development, yung isang kaso ng pagpatay, pagpaslang na kasama natin sa media sa Davao, ay naipatransfer na po natin yung venue ng kaso dito sa Quezon City. Yung kay Dison case yata. Questions? Kumbinsido na. Oo. Yung Santo Papa naman po, mamaya po yung kanyang libing.
Napakaganda po yung karanasan natin noong 2015. Meron pong 14 journalists who were allowed to accompany the Pope during his trip to Asia in 2015. That was January. So the Pope came here went to Sri Lanka, then from Sri Lanka to the Philippines, then from the Philippines, from Manila, we went to Tacloban. Kanina nga nabanggit yung matindi yung bagyo, sa gitna ng bagyo. Parang nasa roller coaster po yung eroplano papunta doon. At nabanggit nga ni Senator Tolentino kanina na may aksidente, nag-skid pa yung sasakyan ng mga opisyal. Yung kay Santo Papa naman ito, maganda yung paglanding. Tapos bumalik sa Roma. Aside from that, ako po'y kasama rin ng Santo Papa nung siya bumisita sa Bangladesh, sa Thailand, at saka sa Thailand po, dito sa Asia. Kasi po ako'y journalist na nagko-cover po sa Simbahang Katolika, kasama na po yung Vatican. So, napakaganda po, napaka-human po ng Santo Papa. Actually, nung pabalik na ng Roma, ang pinayagan kaming makipag-usap isa-isa sa Santo Papa, yung mga Pilipino, kasi natuwa yung Santo Papa sa pagbisita niya dito sa Pilipinas. So pinagbigyan ng mga Filipino journalists, yung 14 kami, kasama yung mga cameraman, photographers, na makipagkwentuhan sa Santo Papa isa-isa. So may translator naman. So nakakatuwa. Naalala ko pa na yung isang cameraman ng PTV yata, yung RTVM, sumigaw pa siya, "Bless me, Father, Holy Father." So, pinagbigyan naman siya. Nung pag napunta, katabi mo na yung Santo Papa, nayayakap mo, nag-uusap, kwentuhan kayo, karamihan po ang hinihingi nila ay yung blessing, of course, sa kanila, sa kanilang pamilya, sa taong bayan. Nung ako naman po ay napaupo sa tabi ng Santo Papa, siyempre, medyo madaldal ako. Nakipagchismisan lang ako kay Santo Papa. Pinagbibigyan sila ng tigpa 5 minutes halos. Ako may baon ako na mga litrato ng Santo Papa nung bumisita siya. Kinolekta ko mula sa iba't ibang mga photographers dito sa atin, mga kasamahan natin. So, pag upo ko sa tabi ng Santo Papa, binuklat ko yung album. So ang tagal namin nagkukwentuhan. Sabi ko, Santo Papa, this is you on the plane. This is you when you landed. This is it during Mass. So, ang sama ng tingin sa akin ng mga nakatayo sa likod kasi tagal ko nagkipagkwentuhan sa Santo Papa. He was very human, napaka-cool. Nung papunta na nga sa Tacloban na malakas yung bagyo, kami ay kapit na talaga, parang roller coaster. Tapos na sinisilip ko yung Santo Papa, patayo-tayo pa, nakikipagkwentuhan pa doon sa kanya mga kasamahan. Kaya kami si Pope Francis is very human. He is really a good Pope. Ang napaka tao niya, hindi siya yung mahirap kausapin. Miinom din siya. Tapos nakikipagbiruan din siya. Actually pala biro siya, kaya lagi siyang nami-misquote. 'Di ba yung like rabbits? Oo, yung parang dami daw mga nanganganak dahil parang mga rabbit pag nag-aanuhan. Imagine Santo Papa yun. Kaya na-misquote siya doon. Tapos, another issues na siya ay nandoon. Sana ipagdasal niya tayo, mamaya yung kanyang libing, start ng mga 12 noon or 10 o'clock sa Vatican. So, around 3 o'clock or 3 o'clock dito sa Pilipinas, pero by noon time, 6 o'clock this morning sa Vatican, 12 noon ngayon ay naghahanda na rin sila. So yung ceremonies napakakulay at ang Santo Papa ay hindi po nagpalibing sa St. Peter's doon sa Basilica, kundi doon po siya nagpalibing sa Santa Maria Maggiore, yung isang simbahan about 4 kilometers away from St. Peter's Square. At ito po ang simbahan kung saan ang Santo Papa, pagpaalis siya, pupunta muna siya doon, magdadasal, kahit anumang oras, bago umalis papunta airport. Pag dumarating naman siya galing airport, kahit hating gabi, dadaan muna siya doon sa simbahan na yon at magdadasal. So ngayon, doon siya ililibing, napakasimpleng libingan lang po. Thank you po. Kung may tanong pa, yes po.
naging inspirasyon o nagbunga po ng pag-usap niyo po sa kanya? Parang matindi recollection to. Tapos na yung Len. Anyway, isang magandang halimbawa na pinakita ni Pope Francis yung humility. Mapagkumbaba siya at napaka-honest niya sa isang napakataas na opisyal, hindi lamang ng isang bansa, kundi ng buong mundo. Ang dami, 1 billion mahigit yung mga Katoliko na sumusunod sa kanya. Napakalaki ng bureaucracy na pinapatakbo niya mula sa mga kardinal, obispo, mga pari hanggang sa libliban ng mga lugar. Pero nanatili siya napaka-humble, nanatili siya napaka-simple na tao. At siguro yun yung pangarap ko na tularan kahit man ako ay nailuklok sa pwesto, sa pamahalaan. Naging Director General ako ng Philippine Information Agency. Ngayon naman po ay nasa Office of the President tayo. Pero dapat hindi magbabago ang ating pagkatao, hindi magbabago ang ating pakikisama sa isa't isa, hindi magbabago ang ating mga sarili kahit man tayo ay mabigyan ng mas malaking responsibilidad sa lipunan. At ito po ay hamon para sa ating lahat na mananatili tayong mapagpakumbaba, hamon sa mga politiko na magpapahalal ngayong darating na eleksyon na sana ay magiging totoo sila sa kanilang mga pangakong magsilbi sa bayan tulad ng halimbawa na pinakita ni Pope Francis. Thank you po.